Hindi pa. August 6. Madalang lang ako magpalit, shirt. No worries, di mo pa maamoy ito. Pero ang utak mo kayang umamoy, umintindi. Ano yung tatlong klase? Tatlo na may ugnay doon sa kapag ini-invite ka papunta sa kanyang relihiyon. Tatlo po yan, tatlo. Number 1, ito yung masarap. Number 1, mahal ka niya. Ang pagkaintindi kasi niya, doon yung kaligtasan. Ang pagkaintindi kasi niya, doon ka lalong magiging maayos. Base yan sa kanyang pagkaintindi. So kapag ini-invite ka niya, kung yun ang kadahilanan niya, di po ba mahal ka niya? Number 1 po yun. Mga kadahilanan kung bakit ka ini-invite sa kanilang relihiyon. Number 2, ikapu. Usaping pera. Naintindihan nyo na po siguro, no? Yung number 2. Ay, teka, may nagdadahilan. Sige. Saan ba galing? Saan galing ang simbahan? Saan galing yung mga nagagastos sa simbahan? Number 2 po, no? Number 3, kakampi. Dadami ang kanilang kakampi. So, tatlo yung kadahilanan. Ano po doon? Lahat po ba yun? O yung isa lang doon? O yung dalawa lang doon? Sa ayon gusto po kasi meron doon. Kapag ikay ini-invite sa kanyang relihiyon. Pinakagusto ko po doon yung number 1. Ayun, may dahilan. Although, siyempre, sa number 2, mas maganda pa rin na nagsasama-sama kayo doon sa maayos yung pwesto nyo, yung lugar nyo. Tuwing kayo'y nagsisimba. Sinabi ko na po yung dahilan nung isa. Ano pong dahilan sa number 3? Kakampi. Sila daw kasi yung tama. So, ibig sabihin kakampi. May kaaway. Ayan, may kondisyon. Yung sinasabing, hindi. Love namin sila. May kondisyon. Dapat doon siya sa inyo. Doon na lang po muna tayo sa number 1. Mahal tayo ng mga kapwa natin na in-invite nila tayo. Kung ang kadahilanan nila ay sa pagkaintindi kasi nila, doon yung kaligtasan. And then, doon ka mas lalong magiging maayos. Sa akin, kung may nag-invite sa akin, siguro di pa talaga ako kakilala. Hindi pa siguro nakikita yung mga ginagawa ni ako.
Kasi kung panoorin mo ko 24 hours and then kung ano nasa isip, pagkaintindi. Isip nyo pala, no? Kung paano ko tinatanggap ang isip ninyo. Kung anong naintindihan ko sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Kung nasasaksiyan nyo sana. Kung naiintindihan nyo sana si ako, hindi mo ko i-invite para mas lalo ka maging maayos. Hey, dapat sambahin ng Diyos. Kung naiintindihan mo ko, hindi mo sasabihin yun. Kasi ang pagsamba ko sa Diyos, paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Lagi mo sinasabi sa akin ang kabutihan ng Diyos. Patawad ko paminsan-minsan, sumisingit si ako. Sinisingit ko yung kabutihan ng mga kapwa. Palagi mong sinasabi ang positive side ng Diyos mo. Sasabihin ko sa iyo ang positive side ng mga kapwa. Linalapit mo ko sa Diyos mo. Ilalapit kita sa lahat ng kapwa. Ano man paniniwala. Ano man pagkaintindi. Ano man ginawa. Kasi napapansin ko, karamihan sa mga pagpinag-uusapan ng Biblia, nilalapit sa Diyos, nilalayo naman sa kapwa. Huwag po sanang magalit kung nilalapit kita sa kapwa. Hindi ko sinabing gawin mo at sa pagkaintindi mong maling ginagawa nila. Ang sinasabi ko lang po, please tanggapin mo pa rin sila na kapwa mo, na tao rin na may pagkakamali at patuloy pa rin silang mahalin. Yun yung pag-intindi sa kapwa. Kapag di mo matanggap ang pagkakamali ng kapwa, ang ibig sabihin, hindi mo siya naintindihan. Ang naintindihan mo lang ang script mo. Kahit kailan, hindi ko tinanggap at hindi ko tatanggapin ang pagkaintindi ninyong kapag ginawa ganyan ng mga kapwa ay sa impyerno sila. Kailanman, hindi ko mumurahin mga kapwa ko. Pero patawad kung mumurahin ko ang karunungan mo. Patawad kung babastusin ko ang karunungan mo. Kasi tinuturuan ka ng karunungan mo na bastusin ang libog. Tinuturuan kang maliit ang tingin mo sa mga kapwa. Tinuturuan kang maging pulaan. Perfecto ang paniniwala mo. Sabi mo pala Diyos mo. Ang paniniwala mo, di po ba? Hindi ka mo? Sige, pagtanggol mo pa ang karunungan mo. Desisyon mo po yan. Mahal ko kayo mga kapwa ko. Hindi ang karunungan. Mahal ko kayo mga kapwa ko. Pero please, huwag niyo akong pilitin na mahalin ko pagkakamali niyo. Kaya pag binigkas ang pagkakamali niyo, binibigkas naman anong pwedeng fix. Ang fix lagi is mahalin ang mga kapwa. Ganon ang pagmamahal sa Diyos.
Ikaw, sinama mo sa number ang Diyos mo. Lagi mo minamahal ang Diyos mo. Ang mga kapwang taluwas sa gustong mangyari sana sa kanila. Parang wala kang pagmamahal. Pagmamahal mo, lagi may kondisyon. Doon siya sa paniniwala mo. Papet kita ka mo sa kapwa mo. Sundin mo lahat ng paniniwala ko, lahat ng kagustuhan ko kamo sa kapwa mo. Inahayag lang po kung ano nasasaksihan. Ngayon ko sa pagkaintindi po, mali ang pagkaintindi ko doon. Sana nga. Mahirap no? Na pag binabasa yung mga bersikulo nyo, salita ng Diyos kanyo, salita ninyo. Patawad po, di ako uto-uto. Patawad po. Wala tayo sa pelikula. Wala akong pakialam sa mga script ng henerasyon. May pakialam ako sa inyong mga kapwa ko. Kaya ako kayo pinapakialaman. Wala tayo sa pelikula. Napipili ka ng script. Ikala ko ba ano siya? Walang pakialam sa mga script nyo. Hindi po dapat, hindi siya ganyan. Dapat din niya inaano yung mga malalapit sa Diyos. Sino Diyos nyo? Sinong tinutukoy niyo? Doon sa tao, tinatawag niyong Diyos. What if sabi yung sa'yong nagkakamali ka? Hindi mo kilalang sinasabi mong Diyos mo. Oh, ang bilis mo magbasa ng script mo niyan. Nagmumurit-muritan, nag-artista. Feeling nasa pelikula. Gayong kitang-kitang nasa totoong buhay tayo. Basa ka ng basang script. Pag tumaliwas sa pagkaintindi mo, mali ka agad siya. Kasi, di ba perfecto ang Diyos mo, kama? Pagkaintindi pa naman ng lahat ng talino, ang Diyos mo ay ang paniniwala mo. Kinreate yan ng paniniwala mo. Meron pa nga pre, nakapunta daw sa ano pre, sa impyerno pre. Pati doon pre, sikat si Michael Jackson yata, kilalang kilala pa niya. Paano niya nakilala? Ay, nako. Tama na po ang nominasyon nyo, please. Ibig ko pa sabihin sa tama na, itigil na. Tama na. Ilagay na natin sa tama. Sabi ninyo, itigil na mali. Doon tayo sa tama. Ano ang tama? In the first place, tama po ba na dapat kayong mag-away-away gamit ang tinatawag niyong salita ng Diyos na nasasaksihan ay salita ninyo?
Kalaban po natin ang karunungan. Mga kapwa ko. Ang mga tao, hindi ang karunungan. Di ba masaya kayo napili mga tao kaysa sa mga animals? Pero bakit kayo nagpapaka-animal? Ilang minuto na pare, ayaw ko na ta. Nawawala na siya ako, nalungkot. Wala ba masayang tugtog, Lo John? Malungkot ng tunog na to. Bata pa ako, mahilig ako sa ano. Mahilig talaga. Sailor Moon. Sa ano, pre? Diyan, nawala soul tuloy siya. Sa music. Pero di ko man naintindihan nun. Bilang pagkaintindi niya. Mahirap akong umintindi bilang pagkaintindi ng tao. Puro ako pakiramdam. Kaya sabihin mo, bali. Ang maging masaya. Mali at sumarap pakiramdam ka mo. Hindi ko magets. Hindi mo sinabi? Di ba sabi mo, mali ang magbisyo. Mali ang magbarkada. Mali ang mag-inuman. Sabi ko sa'yo, sinabi mo eh. Sinabi mo, mali ang sumarap pakiramdam, mali ang maging masaya. Sinabi mo yun. Hindi nga lang literal. Ang hirap makaintindi. Kaya naiintindihan ko na, lingwahe nyo, ay bulbul. Mamurit talaga ako, pre. Sabi nila, malapit daw sila sa Diyos. Ay, di ko makits. Hindi ko na kayang mag-pray. Matagal na, ilang taon na. Hindi ko na kayang mag-pray. Hindi ko na kaya sa, nawala na ako isip. Hindi ko na kaya sa isip, wala na ako isip. Buti na lang may utak pa ako, pwede pa akong mag-connect sa inyo bilang pagkaintinding tao. Kaya alam, pag naiintindihan ko, yung sinasabi niyong mali, masama, kasalanan, negative. Ang hirap. Kasi kayo nagsasalitang ganon. Pagitramdam ko rin sa inyo. Kaya mga ayaw nyo ang pagmumura, pag may narinig kayong nagmumura, sa inyo ko ramdam. Ang pagmumura. Di ko makits. Pikit nyo pong mata mo nyo, please. Try nyo pong makiramdam. Kasi nakakalimutan nyo pong intindihan pakiramdam niya. Puro kayo isip, puro kayo script. Kasi sa isip puro script pa rin. Hindi naman tunay na isip. Ang pagkaintindi ko po sa pag-iisip, nag-fix. Hindi yung pinapalala mong problema, hindi yung lalo ka nahirapan. Ba't pinipili mong mahirapan ka sa isip mo? Anong klase isip yon? Sayang. Ang dami pwedeng gawin sa isip kung alam mo lang. Ewan ko kung naintindihan mo. Yung alam mo. Ako, ay dami kong nagagawa sa isip ko nun. Mas maraming limitasyon sa physical kaysa sa isip. Kaya sinisikap ko magtambay sa isip ko nun. Tambay. Maraming nagagawa ito. Boring kasi sa physical. Wala na ako isip. Imposible ka mo? Ano po magagawa ko? No, wala na ako isip. Tapos,
yung hindi ko na kayang mag-pray, ano magagawa ko kung ganun? Imposible ka mo? Ikaw ba ako? Lahat ba ng kilala mo nga ba? Paano niyan? Abnormal ako. Hindi ako normal. Ewan ko kung sinong tunay na normal sa atin. Naguguluhan po ako. Sabi, nung sinasabi, nung naintindihan ko, tinatawag na mali. Ang hirap makakita ng mali. Mahirap. Baka kala nyo po natutuwa siya ako. Hindi. Mahirap. Kawawa mga kapwa. Yung mga nagsasabing tama daw yung sinasabi nila. Ang hirap. Okay, sana kung totoo. Ano nangyari, Blackboard? Pero, buti na lang, nandiyan kayo mga kapwa ko. Kung hindi sa inyo, ay patuloy ako maghihirap. Sa mundo, mahirap sa mundo. Kung wala mga kapwa ko, kung wala kayo, paano? Pero kahit papaano, kaya ko pa rin yung kamukha dati na paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod ko kasi sa Diyos, paglilingkod ko sa inyong mga kapwa ko. Opo, tama po kayo sa narinig nyo. Is equal to po yun. Ang paglilingkod ko sa Diyos is equal to slash ay paglilingkod ko sa mga kapwa ko. Kung gaano ko kamahal ang Diyos, ganon ko kamahal ang mga kapwa ko. Kaya kung mapansin nyo po, hindi ko ginagamit ang pangalan ng Diyos para ako'y magmataas sa mga kapwa ko. Pero ginagamit ko ang pangalan ng Diyos para magmataas sa karunungan. Inuulit ko, kapag pinag-uusapan ng Biblia, kapag pinag-uusapan ng pangalan ng Diyos, lagi mong dinidirect ako dun sa pagmamahal sa Diyos, pag-aalala ng kabutihan ng Diyos. Ngayon, sasabihin ko sa iyo yung at the same time. Papaalala ko sa iyo ang pagmamahal ng mga kapwa sa atin. Papaalala ko sa iyo ang importansya ng mga kapwa sa atin. Mga kapwa natin na may pagkakamali. Din si ikaw. Hindi lang si kami. Naintindihan mo na po yung kaugnayan ng kapag binigkas ang pangalan ng Diyos. Paminsan-minsan is equal to kapwa. Mga kapwa. Inuulit ko para maintindihan mo po lalo, paalala ko po sa iyo. Ang pagmamahal ko sa mga kapwa ko ay ang pagmamahal ko sa Diyos. Is equal to po siya. Equals. Wala siya sa number. Di ba magpagkakamali mga kapwa? Huwag mo sabihin, walang pagkakamali ang kilala mong Diyos mo. Wala ka mo, perfecto siya ka mo.
We, kala ko po ba namamarusa siya? Nasa yung pagpapatawad doon? Kala ko po ba, God is good all the time, kamo? Nakikita ko, sometimes. Oo, yung sinasabi mo Diyos mo. Sometimes lang, hindi naman all the time. Bang may tuturing? Ang namamarusa din siya. Tapos, unconditional love, yung love ng Diyos ko, kamo? We, may kondisyon, di ba? Kaya nga namamarusa siya eh. May kondisyon. Naintindihan mo nga ba ang tinatawag mong Diyos mo? Kaya nga, Panginoon mo siya, di ba? Oo, kaya nga may pagkondisyon din. Yung pagmamahal mo sa kapwa eh. Oo, kapag kung gusto mong agree ako sa iyo, kung gusto mong nawala ako. Kung gusto mong maligtas, dapat dito ka sa paniniwala namin. May kondisyon. Mahal kita. Yun nga lang, dito ka dapat sa paniniwala namin. May kondisyon. Din kasi ang sinasabi mong Diyos mo. Ang paniniwala mo, di ba? Ang Diyos mo. Para clear. Binuo yan ng paniniwala. Paniniwala. May tuturing na option. Malay mo, isa yan sa conclusion. Pero ina-identify mo po muna natin. Baka kasama nga sa conclusion yan. Dahil baka yan nga ang conclusion. Isa lang pala conclusion. Malay mo, yan ang conclusion. Pero yan pa ang conclusion, kayong hindi mo yata naiintindihan ang tinutukoy mong Diyos mo. May condition siya. Yung love niya. Tapos, nasa ng pagpagtawad kung merong kaparusahan ang kapwa nagkamali. Sino kaya ang tinutukoy mong Diyos mo? Tatanong lang po ako. Nagtatanong lang po ako, no? Kung hindi ako magpaliwanag, pre, tapos gusto lang babuo, pre, luluod. Sangkanan ako sarili kong demonyo. Bakit ko na yung inaano ko po yung karunungan, yung mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway, kung bakit kayo nagmamataas sa mga kapwa. Kasi napansin ko po, pagmamataas nyo, may hangganan yan. Masasaksihan nyo rin po kung paano magmataas ang espiritu. Please, alagaan mo po sarili mo. Please, yung mga kinakain nyo, lalo na sa mga naririnig nyo, at maaari, umalis muna kayo sa paniniwala. Sa mga script nyo. Nasa totoong buhay po tayo. Intindihin nyo po, tama o mali. At maaari, piliin yung mahalin ng kapwa. Huwag nyo isali ang pangalan ng Diyos sa number. Pagmamahal kasi sa kapwa, yun yung pagmamahal sa Diyos. Hindi. Linalapit ka sa Diyos, lilalayo ka naman sa kapwa. Pag positive, pinag-uusapan, puro Diyos, puro Diyos. Pag negative, puro kapwa, puro kapwa. Hinihiwalay ka sa kapwa. Pero, inuulit ko po, no, hindi naman nila naintindihan ng ganon kasi. Ngayon, in-explain lang ni ako kung ano nasasaksiyan natin. Pwede mong i-deny. Pero pag dinanay mo, nagmamurit-muritan ka, nagbubulag-bulagan ka. Desisyon mo po yan.
Please, piliin po natin magmahalan. No? Kalaban po natin karunungan. Tingnan mo kung bakit ka nagmamataas. Tignan mo kung bakit ka nagkikipag-away, kung bakit ka inaaway. Na dahil yan sa karunungan. Doon po sa langit, wala tayong karunungan. Wala tayong pagkaintinding tao. No worries po, mas masarap po lang pagkaintinding tao. May hangganan ng tao, maging pagkaintindi. No worries po. Ay, baka pag nandun ka, sabi mo kasi may pagkaintinding tao ka pa doon sa langit. Nandun ka no worries po, wala tayong pagkaintinding tao doon. Kung may pagkaintinding tao po doon, ang dami mo pong question. Ang unang question mo, bakit walang gold at palasyo dito, kamo? Nauto ka ng paniniwala. Inuulit ko po, hindi ako naparito para paniwala. Maging baligtad nun, hindi rin. Ang ibig ko po sabihin, nire-respeto ko po kayo. Hindi ko po kayo pinipilit na palitan nyo ang pagkaintindi nyo. Ang pinipilit ko po, please insert nyo sa bawat paniniwala nyo na mahalin natin mga kapwa. Ganon ang pagmamahal sa Diyos. Huwag yung mahalin nyo ang Diyos. Focus yung pagmamahal nyo sa Diyos, sa mga kapwa nakakalimot. Paano nabigay sa iyo ang pagpapalang sinasabi mo? Huwag mo nang isali ang pangalan ng Diyos. Intindihin mo pong maigi kung paano ang pagkaintindi mo sa Diyos mo. Nilalayo ka ba sa kapwa o nilalapit? Pagdating sa word na nilalapit, laging may kondisyon. Sige po, next time na lang po. 8:34. Dito, 8:35. Sige po, next time na lang po. Sa mga taliwas mo po ng pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. No, hindi po ako naparito para paniwalaan, maging baligtad nun, hindi rin. Ang kalaban po natin ang karunungan. Hindi mga kapwa natin tao. Please tayo magdala sa karunungan. Piliin natin ang mahalin natin mga kapwa natin. Ano mang ginawa, mahalin pa rin. Maawa sa mga kapwang nagkakamali. Ulit ko po, marami po akong pagkakamaling nagawa. At marami pa akong hindi alam at naiintindihan. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.